all of you. Welcome sa atong Wednesday evening service. Atong ipadayon mga igsoon ang biblical prosperity. Ika-48 nato nga pagtuon sa biblical prosperity. And the title of the message tonight is The Quiet Road to Prosperity. Kana bang dili lang mahibaw-an nga nakaabot na kadidto. So para makaabot na nga prosperity, atong subayon gyud ang kaning pamaagi sa Ginoo. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, once again for this evening. Thank you for giving us another opportunity to listen to the message, O God, regarding biblical prosperity. Please use me, empower me, O God. Let your word speak to us. Please use me, O God. Use my mouth, use my whole being, O God, tonight to be a channel of your blessing to all of us. And I pray that as we worship you in spirit and in truth, may you please help us, O God, to give all the glory and the honor to you. Kay ikaw lamang ang angayan sa mga himaya nga makuha namo, Lord, gikan sa kadaugan nga imong ialaw, nga among ma-experience. Salamat once again, and this is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The quiet road to prosperity. Sa kalibutan, ang style nila is ilagyan na ipasundayag jud ang ilang mga victories. Kadaugan, ingon na ila ipakita. Pero naay pamaagi mga kaigsunan, kani God's way ni siya, nga kanang hilom lang ba? Hilom lang. So muna itudlo sa Ginoo nato tonight. So tulo ka butang atong isgutan kabahin aning quiet road to prosperity. Number 1, peaceful speech promotes prosperity. Peaceful. Kanang hilom ra ka ba? Dili ka bitaw kanang hilig kaayo og kanang debate, away, lalis. Kanang kuan ra ka kanang cool og sa present pa nga pamulungon. Oh, chill lang, chill. Kung awayon, sige lang. Kung sa puton, naa siya inner control, no? Dili siya mubuto dayon. So, pila naman kabo Kristohanon na ay ingon ani nga karakteristik. Pertelisura, pangitaon ani mga kaigsunan. Prosperity begins with peace, especially in our relationships. No? Dapat gentle, wise words mga igsoon. Dili ka nang pataka lang ka og bunal, pataka lang kag sulti. So wise words can de-escalate conflict and foster harmony. Instead na magkalalista, ang mukuan, ang mutunga sa atong taliwala, harmony, which is fertile ground for growth and blessing. Wala gyud panalangin kung naay away-away sa taliwala mga igsoon. Wala gyud panalangin kung naay suya-suya. Walay panalangin kung naay daotantang intention to our brothers and sisters. Wala gyud panalangin mga igsoon. Puros gyud na kasakit ang ending ana. Ang Bible nagsulti mga igsoon, Proverbs 15:1. In Proverbs chapter 15 verse number 1, tanawa ko sa English Bible, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. So asa may panalanginan sa Ginoo ani? Kaning makapaong sa kapungot o kaning makapausbong sa kalagot? Makapaulbo. Muli nga mag-careful ta sa mga words nga atong buhian mga kaigsunan kay diha usahay magsugod ang atong kawadon. Kaning sa puton kay ta, layo ra kay kas prosperity. Are you listening? Kaning gagmayng bikil mga kaigsunan, kaya kay nimo padakon. Murag master na nimo ba nga kanang naay gamay lang nga spark, kaya kay nimong paulbuhon? Ang imong pagkakristohanon tingali substandard, ganon dali ra magkamalumpag. Kita mo atong building sa Thailand, wa pa nahuman, nalumpag na. Substandard. Ingon na mga Kristohanon,
pag substandard ang imong pagtuon, pag substandard ang imong pag-accept sa pulong sa Ginoo, kanabang pilion na nimo niya kaning uy lig-una ani sakita ni imong igamay-gamay. Imuha ka nang imong hilot-hiluton ang mensahe ba para dili ka kanang sakitan. Kita ka man sad magwawali mga igsoon nga oy di ko ni buhian kay sakit kayo ni. Basig biyaan ko ani sa mga tao. Basig layasan ko ani wala niya maminaw. Kung nagtuo ka nga magpundo kag taong ingon ana nga imong ihinay ang kusog kaayo o bugat kaayo, sakit kaayo nga mensahe, unya pagkaman imong ihatag dito nga mura ra og kanang di-control nimo ba? O nagtuo ka na kay audience? Unsa may reason nga nung nagpundok ta? To glorify men or to glorify God? And how can we glorify God? By keeping sin in our heart or by removing the sins in our heart? And what can remove the sins of our heart? The Word of God. Ma-remove ba na mga kaigsunan nato lang tayo-tayopon? Ma-remove nag ato nang ibundak, ato nang iwalig yun, was-was mga kaigsunan sa mga sala. But we don't hate sinners. Gibalik-balik yun na sa Bible mga kaigsunan. Dili nato kapungtan ang mga makasasala. Apan ang sala, kung nakita tanan, maminaw ta, pag naay sala, maigo, mo na'y atong kumbatihon. Dili ang tao nga naay sala. Usahay lang, kaning mga naay sala, mura ba o kanang sila rin mo tulisok sa ilang kaugalingon ba? Di ba? Sila rin mo imo condemn sa ilang kaugalingon. So, nag-ingon ng Bible, mga kaigsunan, if your heart condemn you, God is greater than your heart. Kaya say, kita naman mo imo tulisok God, kita naman mo imo bubutang og ending ba? Di na ko mga lagad kay kuan kanang daghan kay kag reason. Mga igsoon, kung ang imong kasing-kasing mulugak na, kung imong kasing-kasing wa nay kalinaw diha sa presensya sa Dios, hinumdumi, God is greater than your heart. Ayong sundan na imong kasing-kasing, ang Bible gani nagtudlo, wicked, deceitful above all. Unya ingon pa sa Bible, wa gyud nakahibawog nang ilad na ka sa imong kasing-kasing. Who can know it? Nobody. Amen? So, kung gusto ka padulong sa prosperity ang imong kinabuhi, ang quiet road diha mga kaigsunan, peaceful speech. Peaceful speech. Kuan lang, kanang kalma lang, no? Cool. Dapat ang imong kanang masuko na kayo ta mga kaigsunan mo na ang gitudlo nato diri. Taud-taud na tag sige tudlo ana. Imong dag-on daan ang gubat diri sa imuhang kanang kasing-kasing. Kay kita ra gyud nakahibaw kano sa tamubuto. Kita ra nakahibaw kanang naglagot na ta unya lami na kay pangitag away kita gyud nakahibaw before ta nakaaway. No, mura kay nangitag bikil ba? Na gani magpabuang-buang non kasi nakasuway ana nga klase nga statement sa utok. Gisapot na ka ba? Ya pagkahuman ganahan kay kag na kay kaaway. Naagay magpabongbuang ron, di gyud ni palabyon. O di ba? Nakagitag ingon ana mga kaigsunan. Pero naay kanang mga tao nga kanang gi-conquer nila daan ang kalagot diri sa ilang kasing-kasing, aw katong tao nga nangitag bikil, wa gyud siya kabikilan. No? Pero mag-abot ng klaseng mga tawhana, awa na gubat mga igsoon. Gubat. Mura nag-Iran o Israel. No? Magkagubat yun. Magpadalhan na yung nag-missile. Pero peaceful speech always win. Di ba? Suko na kayo. Niya ikaw, di nagulatan mo sininggitay kay mga pagaw, tani. Gamit na ba kayo ng tingog na to ba? Siglagot na kayo ka ba? Pero peaceful speech. Di lagot ta magpada sa atong kalagot, God. Kaya kung magpadata sa atong kalagot, magsinumbagay ta, magpinatyanay ta, kinsa may pildi. Ang mamatay, unya, mutuo sa daikag, musugot kong ako mamatay. Di alakan sita. So, ang usa namatay, ang usa na priso. Kisa may daog.
Dira ay para makadaog ta, di lang gud ta magkuan gud. No? Di lang ta magsapot-sapot ba. O i-apply na sa pamilya. I-apply sa husband and wife. Di man na magsugod tanan. Para gabot nimo sa church mga igsoon, mensahe lang imuha ng kapungtan. Okay, sa balay pa lang, ginagmay nga mga kasikas dito, burukahon man dayon. Amo na pag abot diri sa simbahan, kay nabiyan na daghang badlong sa balay. Usay kani mga asawa mamadlong pud ni sa ilang bana. Tinuod. Di ba? Unya napoy mga bana nga mubo kayo pasensya. Ang asawa mamadlong sa ilang bana, napoy mga asawa nga di pud ganahan batlongon. So mo na mag-away pag abot sa simbahan. Naminaw mensahe gibadlong. The same. The same response. Di ba? Dito man na nagsugod sa balay. So kung kinsa ka sa inyong balay, ayaw yung ina matago na nimo kung asa ka mo adto. Ngon ang importante mga kaigsunan, kung kinsa ka dito sa balay, pag abot diri sa church, gibadlong ka sa Ginoo, change. No? Embrace peace. Kaya na diha ang quiet road to prosperity. Number 2, pure motives. Please the Lord. So, dili lang peaceful speech, kundi ang imong motive dapat pure. Naiusahay ka ng ganahan ta mga lagad, pero atong motive, di mayo. Ganahan ta mo, kanang mo hatag og ayuda ang atong motive. Murag politiko. Naada ito'y mga hidden agenda. So, dapat dili ko na, ang motive na to gibasa na sa Ginoo mga igsoon. Nangalagad ka, ang gitanaw sa Ginoo, not your action, but your heart. Unsa magitinuod diha sa imong kasing-kasing, nganong imo man gibuhat? What is your intention? Eyon diri, God delights in upright hearts. True prosperity flows from purity of thought and intention, not just outward success. Kay kaning outward success pwede ni ihatag sa yawa mga igsoon para paggangon ka sa pagsunod o paglig-on sa imong Kristohanong kinabuhi. Pwede ka i-bribe sa yawa, pero kaning panalangin sa Ginoo mga kaigsunan, mag-agi gyud ni siya aning purity of thoughts and intention. Kanang ang imong kanang mga tinguha, ang motibo nimo sakto gyud, pure ang imong pangunahuna, pure ang imong tinguha. Naadiha mga igsoon makita ug maunay gibasa sa Ginoo ug maunay reason ngano ang Ginoo providean ka. Again, wag gyud makailad sa Ginoo. God is not mocked. Di gyud siya mailad, di gyud siya nato malipat mga igsoon. In Proverbs 15:2-4. 2-4. Ingos Bible, the tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of fools pour it out foolishness. Nakita na yung difference? Ang difference sa kanang panultion sa mga upright, sa mga wise, ug ang panultion sa mga foolish, mga igsoon. Ang sinultian sa wise, use it knowledge. Unya, sakto pa yun. And the only knowledge, mga igsoon, nga makaingon ta nga, kanabitang tarong or di ka ma-question ba? Bisan pag ang mga tao dili ganahan ana, at the end of the day, di gyud sila kakitag sayop sa imong gitudlo kay naa man sa Bible. Bisan pag ang mga tao dili ganahan mga kaigsunan, wa sila'y mahimo. Bisan pag mga suko sila karon, wa sila'y mahimo. At the end of the day, wa sila'y makita nimo nga unsaon kanila pagka ang ina na lang masuko na lang sila samot kay di man gyud sila ka pinpoint gyud nganong naglagot man ka tungod sa gitudlo sa pulong sa Ginoo niya unsa may sayop sa pulong sa Ginoo. Muna wag gyud mahimo mga igsoon mo na kita ayaw gyud lugak, ayaw gyud biya, ayaw gyud ari lang gyud ta subay lang gyud ta diri. So gamito na to ang kanang knowledge which is written in the Bible. Pero di ara ang fools mga igsoon. Foolishness pud. Foolishness, puro sumay mga kapuslanan, puro sira kananggikan sa iyahang kasuko. Ingon ana ba? Unya kinsa may galantaw na to?
Kinsa may naminaw na to? No? Usay mailad na to mga tao, pero kinsa mag-judge? Wala na to judges diri sa usag-usa. Pwede ta makahukom mga kaigsunan sa ato lang kaugalingon nga paghukom. So imong gihukman, naglagot ka, di na ka managad, that is your judgment. Pero ang final judgment, ang Ginoo. Ang iyahang judgment mga kaigsunan is sure. Mo na iya basahon ang imong kasing-kasing. Tanawas verse number 3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. So naay duha ka tawo nga nagbingkil sila, naagi evil, naay good ana. Ang pinaka-worst kung puro si evil tanan. Kay di papildi ang duha. Pero naagi giaway, naay nangaway. No? Kasi ganon, mo manay mahitabo, naay nangaway, naay giaway. Kung dili lang gyud maunod ang kaning giaway mga igsoon, God is watching. God is beholding the evil and the good. Siya mo'y mo judge, siya mo'y mo hukom mga kaigsunan, siya mo'y maminaw sa kasing-kasing sa duha. So mo nag-ingon mga tuguti nga mapildi tas mga tao, ayaw lang nga mapildi tas matas Ginoo. Di ba? Kaya naadiha ang tinuod nga outcomes kinabuhi mga igsoon. It is God that will allow things to happen. Kita pwede ta makamanipula sa utok sa mga tao, pero we cannot make the kind of life, mga igsoon, nga dapat mo gyud mahitabo. Mahitabo gyud na ang tinuod, makit-an gyud na sa unahan. Mulutaw man gyud na. Kay kaning mga wicked, mga igsoon, hukasan man gyud na sa unahan. Diya sa atubangan sa mga katawhan sa Ginoo. Hukasan gyud na si Ginoo gyud, ipakita gyud na, ma-reveal na gyud gihapon na. So dili gyud na sila magdugay. Mga igsoon, muna para ang mga Kristohanon nga sakto ang mga motibo sa pagpangalagad, makapadayon. Pero kung ang mga tarong o kasing-kasing, dili sila kaantos sa mga kasakit nga ihampak sa mga wicked, madamay ka. Madamay ka. So, unsa man nato pagpabilin nga lig-on ta? Stick to your pure motive. Nadiha magdaog ang tanan mga igsoon. Kay maorag yun ay makapalipay sa Ginoo. Masipyat man ta, kinsa man Bible character, no? Nga nasipyat, unya wala na dayon gilabay na dayon sila sa Ginoo. Nganong wa man disregard sa Ginoo si David. Nganong wa man? Because of his motive. The pureness of his motive sa pagpangalagad sa Ginoo. Nasipyat si David, pero wa siya siluti sa Ginoo kamatayon tungod kay si David. Nakita sa Dios ang iyang kasing-kasing, na ang iyang kasing-kasing mga igsoon, ang Ginoo gyud mao iyahang gustong tumanon. Gustong alagaran. Ang Ginoo gyud ang iyang gituhuan. Wala kita, ayon na lang pangitag tao kisa may perfect. Walay perfect nga tao, so therefore walay perfect nga church. Kaya kita may unod sa simbahan mga igsoon. Makitaan gano'n nato mga siwil. Mao na reason nga nung manimba ta para kanang mga siwil sa hinay-hinay mga kaigsoon na nato sulod sa Ginoo, mahashasa na. Because that is God's plan for us. Ganong naata diri. Hantod nga ma-conform ta to the image of His Son. Ay, kung ing nasa ang kanang pagka-conform nimo sa image of His Son, ana diya siya kadali. Nigbasa nimo sa Bible, wa na. Makita na si Christ sa akong kinabuhi. Kuyawa ni mo eh. Gubat na mga igsoon. You are setting war against the devil. Unya ang yawa, musugot ka na siya nga pildihon ng anak kasayon. Are you listening? So madrag yun ka usahay sa yawa mga kaigsunan diri sa kilid. Ayaw liha, nag-apil-apil diha sa bulwaton kay wakay angay. So ipabilin lang yun imong motibo, Lord. Luya ko ron, pero kay bawd ka sa akong kasing-kasing yun. Kay bawd ka sa akong motibo. Amen? Pero di yun mo pwede i-mix mga igsoon nga nindot kay kag motibo, pero kusog kay ka manggubag kinabuhi. Pwede ba nimo iingon nga, awa na mo kakita sa akong motibo. Pero daghan na kay kagipasakitan. Makaingon baka nga ang imong motibo godly, pero ang imong mga gipangbuhat, deadly.
Di na pwede na mo ma-mix, mga igsoon. So kung tinood yun na imong motive, ka namang idawg-daog ka, na-discourage ka, naluya ka, nawa ka, pero dili ikaw nagpasakit. Ikaw ang gipasakitan. So, tanaw sa mga tao, wa na, naluya na, wa na kaantos. Pero ang motibo nimo gitanaw sa Ginoo, mo nagipagitaan ka jud og ways Ginoo nga mabalik ka. But the wicked is different. That's another story, mga kaigsunan. Nagtanaw ang Ginoo, nakita niya ang tarong ug ang dili tarong. In verse number 4, a wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. Tan-awa na guna. Kung wholesome, pasabot ana, nindot kaayo, biblical, God's will, ang imong gipanulti, dili sakit, mga kaigsunan. According sa Bible, nahimo kang as a tree of life. Mura ba og kanang nakasupply ka og kanang paglaom, kinabuhi, ngadto sa mga tao. Mura sila og kanang sa dihang nakadungog sila, nakaangkon sila og kanang bitong hope diha sa Dios. Dili nimo, kundi ngadto sa Dios. Pero ang kaning perverseness, mga kaigsunan, kaning nagda sa perverseness, kanang gipang twist, kanang ilang gipang reverse, ang mga pulong, tanawa ra gud, breach in the spirit. O kita kanang mga campus, mga military, pag na-breach na ang mga kaigsunan ang ilahang system, alarm na oy, red alert, security breach. Unya kaning atong kasing-kasing, kani atong espiritu, mga igsoon, nasudlan, na broken spirit ka, napasakitan. Mao na kaning mga baba nga dili usahay magbantay bitaw sa atong gipanulti, mao na gipagduslak, mga igsoon, diha sa mga kanang kasing-kasing sa mga tao, makaguba og espiritu. O mo na. So sa may imuhang, ani man na ma-question sa motive, nganong mo pasakit magkag-istorya? What is your end goal? Kay kung imong motibo is to unite, to grow, you should never hurt. Amen. Amen. Did you ka mo hurt? Did you ka mo destroy og tao? Are you listening? Pero, usahay, kaning mga destroyer, ma-destroy man na sila. Marog maunay ba? Ang pasangilan dayon, kato ilang i-destroy. Diba? So, ang mga tao pa istoryahon. Nga naman to nga si Aman, mao may nahang. Si Esther manggod kay... oh. Diba? Pwede pasangilan si Esther ato. Kay kung wato ni ato gyud si Esther, mga igsoon, para iya jud ibutyag ang gibuhat ni Haman, kung wala pa to gibutyag ni Esther, mga igsoon, dito mahitabo. So, kana, sa nitabo sa kinabuhi ni Haman, naunay siya. So, pwede ito mapasanginlan si Esther. Iyon na nahitabo today, mga igsoon. Naghan mga tao nga mga kanang gusto yun, ang ilang tinguha, kanang gubo ng kinabuhi sa usa ka Kristohano. Di man mo alaw ang Ginoo, ana. So, sila mo yung nangaguba, pasanginlan dayon. O kasigaran, ang mapasanginlan, ang pastor, si Pastor Manggod kay against man na good siya, ingon ana, against man good na siya. Oh, di man good ang pastor mo'y against, ang pulong sa Ginoo, mao'y against. Mo na siya ang kamatuuran. Giwali lang nato ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. So, magbantay ta sa atong motive. Naghatag ka sa imong kinabuhi. Why? Kay mo man na ang motive, naman na sa kanang question nga, why? Why did you surrender your life? Why did you come to church? Why did you read the Bible? Why did you share the gospel? Ang imo bang motibo, mao ba ang motibo sa Ginoo nganong gitawag kaniya?
Kay naman say why ang Ginoo nganong giluwas ta sa atong pangidaron. Naay why ang Ginoo nganong giad ta sa iyang simbahan. Naay why ang Ginoo mga kaigsunan nga gisugo ka to go and preach the gospel to every creature. Ang kana bang why sa Ginoo, ang reason sa Ginoo, ang intention sa Ginoo, maubasad ang atong intention nganong naa ta karon diri. Because if you have a different intention, na makapasakit juga. Kaya wa man kay pakialam sa intention, sa tinguha sa Ginoo mga kaigsunan, that people may hear the gospel of the Lord. That people may see the characteristic of Christ in you. Wa man kay pakialam ana. So ang imo rang gipakialaman is yourself. Ang importante ra sa imong kinabuhi is you. Mo na mabasa man na mga igsoon sa Ginoo. So layo ra kay ka sa kalampusan. Do naa may gi-offer pud ang kalibutan nga kalampusan pero di lagi na siya adto sa katapusan. Muhunong ra na mga igsoon along the way. Kay ang naang kana rang ang lig-on ra nga mga panalangin nga kana bitong makuha nato aning kalibutan na ang kana rang ma-provide sa Ginoo sa iyang mga anak nga tinuod og motibo. Tinuod ba ang atong intention sa pagpangalagad? So pure motives, please the Lord. Katapusan number 3, prudent living produces provision. Prudent. Kasi pasabot, ana, prudent living means thinking ahead and weighing the consequences before acting. Dili siya madali-dalion. No, maguna-huna usa, prudent, maampingon. Dili siya hara-hara. Di ba? Unya, asa raman ta makaamping sa atong mga lakang. Maminaw ta sa instruction sa Ginoo. Kay sultihan ta mo mga kaigsunan, kay ba mo ko sa gibuhat sa yawa, sa dihang naluwas ka, nagbutang siya daghan kay mga laang nimo diha. Sa musugot kay sa dili, gibutangan na ka sa yawa og mga trap, nga para masud ka ana nga trap, di na ka magamit sa Ginoo. Malus nimo pila ka years ka diha sa trap mga igsoon, hantod diha makuha ka unya kanang wa na ka murab na ka og naanad na ka didto sa trap. So maglisod na ka recover sa imong desire sa pagpangalagad. So ikaw daga mga Kristohanon karon nga wa gyud sense of serving. Nga para nila basta makasimba lang okay na. Basta makabasa lang og pipila ka bersikulo matag adlaw, okay na. Kanong mubasa man ka? Unsa may reason nganong mubasa ka? Unsa may reason nganong musimba ka? O mo ba na nahitabo sa kinabuhi sa mga Kristohanon, majority? O gihimo lang nila ang pagsimba nga pareha sa religion nga style mga igsoon. Nang uban ka nang sa kabisi na ato na lang dito suportahan simbahan, unya mo sawsaw na lang anang tubig mga igsoon ug di nagikan, unya pagkahuman na iwiris-wiris diya sa ilang agtang sa ilahang lawas, unya pagkahuman feeling nila gidawat na to sa Ginoo. Adto na ta. Kay nagdali ta. O di ba ang uban nato guilty ana? Kay ngano man gadali ta. Wala tay panahon mo lingkod. Wala, ito na lang dito, magluluhod. Kasabot ra ang Ginoo. In town, mga igsoon. Okay lang, kaya wala man to'y mga espiritu. Wala man to'y, di man to luwas. Kita, nga naay balag espiritu. Mo pa'y pagsuod. Di pa magsugod, no? Mo pa'y pagwali. Dugay baka ni, no? Kanawa na ta. Unya, nakadiha, naminaw, imbis nga magsigag take note diha, magsigag tanaw sa rilo. Naagyan na. Nagiuban ka ng kuwan kayo? Kanang bold kayo ba? Kung ano gino? Ay, ito ay pa sa pastor. Unya, mo tanaw sa rilo ba? Kuyawa na mibruhang, anong nisimba man ka? Di ba? So, dapat ang pagsimba nato mga igsoon para mahimo tang
kana bitong able nga maglakaw nga kanang kuan, kanang mag-careful ta ba? Makaangkon tag instruction. Kay mo na ipasabot ang prudent living. Prudent living leads to lasting provision, both spiritual and material. Unlike ill-gotten gain, godly prosperity brings peace, not problems. Kanang ill-gotten wealth, mga igsoon, problema ang gidaan na. Kaya pasabot na ng ill-gotten wealth, nakuha na siya illegally. Illegal nga pagkakuha ba? Dili sakto ba? O, kita mga Kristohanon, anak man tas Ginoo. O, kumusta ang inyong pagkuha sa inyong earthly treasure? Legal or illegal? O, ang ato ramang yunahon na, legal o illegal? Legal ni pastor, kaya wa man ko nangilad. O niya, pila man ka panahon nga ang portion sa Ginoo mao na imong gigamit. Legal ba na para nimo? Ha? Na may portion sa Ginoo when you receive your wages or your kanang o sa business pa imuhang kanang ginansya. Naman na siya part ang Ginoo ana. O nauli ba na? O wa na nauli, illegal ang imuhang gikuptan. Kaya sa masugot kag sa dili mga kaigsunan, kanang bisag 5 sentimos nga part sa imong tithes. Wa na kumpleto ba? Gibalik nimo, naipon nimo dito sa nabilin. Na to'y poison. Illegal na to. Kay dili man na mo matter og amount. Ang mo matter diha na ay gisulti ang Bible 10. So pag naa siya nakuhaan siya 5 sentimos, di na siya 10. Time pa nakasabot ha? Mas may pa imong isubra kaysa imong kuhaan. Kay naaman na mga bungkig-bungkig ba? Kanang naay mga point bitaw. Labara ng point. Uy, usa may katapusan number diha. Punig usa. Di ba? Kung 3 ang katapusan number diha sa imuhang tithes, imuhang 4. Anong labdon pa man imong nga wa may sintabo. So, ang tendency na, kuhaon na lang ng sintabo. Uy, part 2 sa tithes. Unya, masakit yung ka nga mo. Round off ka mga igsoon og 10 tabos, 5 tabos, 25 tabos, piso. Round off kang ingon na, magsakit imong buot. Kaya pa naminaw mo igsoon. Ang importante, dili nimo ilaron ang Ginoo. Kay kung ilaron nimo ang Ginoo, ang pasabot ana mga kaigsunan, wala ka nagsunod. Wala ka nag-careful. Gadanghag ka. Nagdanghag ka. Ill-gotten gain ang imong naangkon. So, kumusta? Kumusta na yun atong kaugalingon? Unsa man ang imong gikuptan? Wala ba'y ill-gotten wealth diha? Ako bahala, nagdili ko dato kayo eh. Basta tarong lang ang pagkakuha sa mga kayamanan. Kaysa na ay mga illegal, mga igsoon. Ang nakapait, mo ni pinakasakit. Ang pagka-illegal sa imuhang substance, ang Ginoo mo imong hilabtan. Nawa sila naningog ba? Pait na magani nga ang nasod may imuhang gilabtan, gikamkam nimo ang kayamanan sa nasod, gibutang nimo sa imuhang personal nga bulsa, kana pang iyas Ginoo mga igsoon, gitulis nimo. Kadako anang kasakit sa kinabuhi. Proverbs 15:5-6. Tanawag sa Ingles Bible. A fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is what? Prudent. Prudent. Ang katong mo sa likway sa instruction, mao to'y magkalanrakas ang kinabuhi, mga igsoon. Ang kaning tao nga maminaw sa dihang badlungon siya, mao to'y gitawag og nag-amping gini siya sa iyang kinabuhi. So, kumusta man mo mga igo mo mensahe, malipay ba mo?
magpasalamat ba mo sa Ginoo? O inyong isalikway na mga naigo diha niya kauman imong pulihan diha kalagot sa imong kasing-kasing kanay Diyos pastor, may araw ka rin sa akin. Sultian ta ka mga igsoon sa matas Ginoo, hindi ka nasisikatan ng araw. Naagi tao masuko. Pero gitawag na sila mga kaigsunan og fool. Mga buang-buang. Huwag tayo mahimo kay fool man. No? Mga buang-buang. Ilang i-despise ang instruction sa ilang amahan. So who is our spiritual father? God. The Bible is our instruction. Inyo ba nang gipaminaw? Inyo ba nang tuman? Kay lahi man ang maminaw ka, lahi po nang mutuman ka. Oh. Kay kung naminaw ra ka, unyawa ni mo gituman, kinsa imong giilad? Dili ang Ginoo. Ikaw ang imong giilad. Nana sa Book of James. Dili gyud ta kailad sa Ginoo mga igsoon. Mura taog ni tan-aw sa samin, unya pagkahuman gikalimtan nato kinsa itsura nato. The Bible will tell us who we are. Unya pagkahuman wa man nimo gituman, gibadlong ka unta, giingnan ka unta nga nay buling imong naong, nay hugaw ang imong sanina, unya wa man ka nagkuan, wala man ka nagpakabana sa imong nakita. So nakigatubang ka didto, awa na bulingit ang imong dagway. Mao na nga ang tan-aw sa mga tawo nimo, uy, mag-careful ta ana kay bulingit na. Di ba? Pasalamat ta oy nga naatay Bible nga mo kuan nato, mo correct nato. Mo na ato gyud ang paminawon mga igsoon. Kay ang resulta na kun di ta maminaw, fool. Buang ta ana, buang mga kaigsoonan. In verse number 6, paminaw mo ani, in the house of the righteous. Naminaw ha? Is much treasure. Kaya matawag nga righteous, kato ra magmaminaw sa instruction. Katuro mang dili masuko madlungon. Ingon pa sa Bible, in the house of the righteous is much treasure. Kaya mo mga kaigsunan niyo na ka nga much treasure nga wa man ko'y kwarta. Inigtanaw nimo sa imong anak, treasure. Ang mga anak, inigtanaw nila sa ilang ginikanan, treasure. Everything in the house, mga igsoon, treasure. Pero ang wicked, ang treasure nila, kanarang kwarta. Kung way kayamanan nga kwarta, mga kaigsunan, wala sila makonsider na treasure. Nga, wala bagoy kwarta magpabilin. Wa jugo kabantag na kwarta mga kaigsunan nga faithful. Mamiya gyud na nimo. Mo na sisigag pangita kay wa gyud kwartang faithful. Mao na ang mga tao magsigig gukod sa kwarta kay ang kwarta pod ining makabuhi, di na gyud mo balik. Kaninduta pa na ikaw man og bayad ba niglakaw na nimo ang kwarta mo apas. Musud og balik sa imong bulsa, hinduta ana no. Pwede na pastor na atong higtan ba? Di ba? Kung na'y kwarta yung nana, di kita mapurdoy ani. Mahimo na mga tao, na naman ito ang bayad rin, huwag taman. Ito na, ni kamang. Ning sunod og balik dito sa Tagiya. Wa may kwartang ingon na. Di ba no? Na ako'y nadunggan sa una nga, inigbayad, tanaw nila, daghan manigdahon ng akong sulan ng kwarta. Lamat-lamat ba? Lamat-lamat. Ambot ko, tinuod ba na, kay istorya na masagod-tugod ako nadunggan sa mga kasilinganan ba? Nga na ako na yung mga tao, nga ingon na, mo na, bantayin yun na ninyo. No? Inyong yun ang duda mo sa kuwan, ilahi. Ilahi ang bayad. Ingon na, kay mahimo rin siyang dahon. Kuyawa ng wa pa masad mi kasuway nga gibayaran mi nahimong dahon. Nakasuway na kong chike unya pagkahuman wala gidayon. Wala gidayon ba? Oh. Pero nahimong dahon wala man.
So, kuwan kayo ni mga igsoon, kanang tanghaga ni para nato. Tanghaga ba? Pero, it is God nga mo'y nagbuhat, ani? Kay kaning gitawag nga righteous diri mga kaigsunan, mao man ni connected man ni sa verse number 5, nga wa ka nag-despise sa instruction sa imong amahan. Wala ka nalain sa pagbadlong sa imuha. Mao man na, kay wa man ka nahimong kanang buang-buang sa mata sa Ginoo. Mao na nga nahimo kang righteous sa iyang balay. Puros panalangin gyud iya makita. Lord, salamat kaayo nami ani. Pero ang mga wicked, Lord, ganang wa man miingon ato o. Di jud ka kitag unsay naa diha sa imuha. Wa ka kay bawo nga wala sad sila anang naa ka. Diba, kasabot mo igsoon? No, ang uban ka ng mga cellphone ba? Hinduta siyang cellphone oy kay kanang Apple, ang ako Android. Ang mga nag-angkon og Apple po, nang yung batian ni ako kay Apple, may pa iya Android. What yun? Kalingawin na lang, kalipayin na lang ng inyuhang cellphone ng unsa na klasiha. Kaysa magulguol ka, mga kaigsunan, kay lahi ito iya, mas nindot ito iya ha. Pagsabot na lang mo, pag-ilis ka mo. Para makatilaw mo na inyuhang pagka-ungrateful kung unsay naan ninyo. Naminaw mo igsoon? Mo na naitabo manas kasilinganan padakan na TV nagkadako na ilang TV. Usaon sa ning kanang style sa uban ba? Ang TV ipatungod just purta na bintana ba kanang igagis mga tao bitaw kanang ang TV gyud makita ba? Dako na ilang TV. Unsa may gidako na susiha dito. Yung problema kay maglison mag-afford yung nagkadako ang TV pero nagka-blurred. Kay smart TV lagi kaya paliton ba? Oh, dili OLED. Gipang kuan na, wa na. Bati at tanaw na. Kung wa pa ka nagsuya-suya, adi nindot unta to imong pagtan-aw kay okay ra man nag-smart TV, basta gamay. Di ba? Pero pareha na ba yan na? Kana bitaw mo tanaw kag tablet, niya mo tanaw kag TV, wa ora man gihapon ang imuhang makitaan. Di ba? Parang mudako, panuo lang. Tanaw na to, di pa ka malibat, manugay. Pero bahala na, mas may paning malibat ta kasi masuya-suya ta, oy. Nakasabot ta? Mga igsoon? So muna, naay treasure. Mao gini makalipay sa tao. Pero ipaagi na to mga kaigsoon na kanang quiet pa. Arita agi sa quiet road. Quiet road to prosperity. Be righteous. Be righteous. But tanawa, in the revenues of the wicked is troubles. Revenue na. Trouble ang gawas. Kaya nga naman, wala man sila'y contentment. Naan na sila'y gikuptan. Ang ilang gitanaw, ang gikuptan man sa iyahang partner. Nabi daw ito ikuan kanang driver ba? Kanang driver bitaw, personal driver. Itagaan ni siya sa kabandol nga kwarta. Imo ni. So, kuan na sa iyahang boss ba, sa iyang amo. Ang kanang uskabag niya, pag-abli kay puros magkwarta, gisud sa safe. Diba mo, nagkupot siya sa usa ka bandol kwarta, ang iyang mata tuwa dito sa safe. Di na siya malipay, di man to iyaha. Pero kato iya gikuptan, iyaha na gito. Wa siya nalipay sa usa ka bandol. Kay to ay daghan dito sa bag. Di man to imo. Muna problema sa tao mga igsoon, we don't know how to appreciate what we have. Kung nakalipahin mga igsoon, diha magsugod. So, makakuan ka na kanang makaangkon ka og safety sa imong kinabuhi kay part man na sa pagka-prudent nimo. Kanang di ka mag-envy ba? Di ka magsuya-suya.
Kay kani magong naanak ka sa pagka masuyaon bitaw, ipang twist na nimo tanan mga panghitabo o istorya. Mahimo kang wicked. So mo nay makapaguba sa imuhang klase nga pagkatao mga kaigsunan ug ang equals ana according to what the Bible says, wala kay maangkon. Wala. So, sa imong kasabaan, wa na noon. Mao mas may pa magilom-hilom na nata. No? Ang ato lang saktuhon, mga igsoon kaning atong kasing-kasing ug sa Ginoo. Kay kung dili nato bantayan, litagon ta siyawa mga kaigsunan. The quiet road to prosperity. So I hope nga naate nakita mga igsoon. The quiet road to prosperity. So hinaot pa nga ma-apply na to, no, sa atong kinabuhi. Kay kung dili ni ma-apply na to sa atong kinabuhi, wagi ayo mga kaigsunan. So, atong i-apply ni, no? Hilom lang ba? Sunod lang mo. Kaning pasabot na ning hilom ta, kanata gisunod. Pero kaning wa tay gisunod, sabaan kay ta. Saba kayo. No, kabantay mo kanang convoy. Ang saba kayo, ang katong nag-una, asa man dili oy ka dili diretso tingali oy. Pero ang nagsunod, naghuot na gyud asa pa ni sinalit ko. Ang nag-una, no? Kung nasaag ang nag-una, saag na tanan. Pero ang pinakasaba nga sakyanan ang gauna. Kay mo to'y maglalis. Di ba? Pero ang naka-nindot ani, ang nag-una, ang Ginoo. Ang nagiya na to, ang Ginoo, ang balang espiritu sa atong kasing-kasing. Masaag ba siya o dili? Pirtinindo, tahilom kayo atong kuan, nisunod raman ta. So, mo na siya ay quiet road to prosperity. Di ka musukol gawayon kay nagsunod naman tas Ginoo. Ang imong motibo sakto kay nisunod kas Ginoo. Mao ra gyud imuha, no? Nagsunod kas Ginoo. Nahimong prudent ang imong panginabuhi kay gisunod nimo ang Ginoo. So mao ra gyud ay sekreto mga igsoon. Aning mensahe this evening. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this wonderful message that you have given to us. Hilom nga dalan padulong sa kalampusan, sa prosperity sa among kinabuhi, Lord. Tuguting makatunan ni namo nga musunod lang gyud mi sa imong giya. Musunod lang gyud mi asa mi nimo paagion. Ayaw itugot, Lord, nga mahimo mi nga mga masinupakon sa imong kabubuton. Tungod lang kay di mi kasabot, mo reklamo mi. Pag dili mi kasabot, dapat, Lord, amo pagyud nga ipangutana nimo ug unsay gyud imong ipasabot sa imong mga mensahe. Ug salamat kay Lord sa imong faithfulness sa among kinabuhi. Nga wa jud ka naghunong og badlong sa among mga kasaypanan. Wala ka naghunong og hatag og instruction kung asa mi moagi unsay angay namong buhaton. Ug tuguti, Lord, nga mahimo mi nga kanang maampingon nga Kristohanon. Tuguti, Amahan, nga dili gyud namo buhian ang rinda sa pagpangalagad. Hantod sa among kamatayon, Lord. Tuguti nga naa mi magpabilin sa imuhang simbahan. Salamat kay Lord sa altar call. Please bless your people to come to kneel down before you, O God. Give to them the wisdom and courage to pray kung unsa may angay nilang iampo diha kanimo, Lord, tonight. And this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen.